Ito pala ang kwento ng buhay ni Pepe Herrera, isang aktor, comedian, at singer, sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin, ang naging kwento ng buhay niya. Si Pepe Herrera, na ang buong pangalan ay Jose Nicolas Emmanuel Pacifico Herrera, ay isang kilalang aktor, komedyante, at music hero sa Pilipinas. Mula sa simpleng pamumuhay, naging isa siya sa pinakarespetado at pinakamahusay na character actor sa industriya ng showbiz. Sa likod ng kanyang pagpapatawa ay isang makapangyarihang kwento ng pagsisikap, matinding laban sa mental health, at muling pagbangon sa buhay. Maagang buhay at pagmamahal sa musika, 1987 hanggang 2011. Ipinanganak si Pepe Herrera noong April 21, 1987, sa Caloocan City, at lumaki sa Quezon City. Lumaki siya sa isang middle-class na pamilya, empleyado ng gobyerno ang kanyang ama habang guro at songwriter naman ang kanyang ina. Ang ngiti sa likod ng lungkot, kahit masayahin siya noong bata pa, inamin ni Pepe na nagsimula siyang makaranas ng depresyon at anxiety sa edad na 13. Madalas niyang gamitin ang pagpapatawa upang maitago ang kanyang emosyonal na sakit. Pagbabago ng pangarap, natuklasan niya ang hilig sa pagkanta noong high school sa PWU-JASMS. Una sana niyang balak kumuha ng fine arts sa University of Santo Tomas dahil akala niya ay mas malaki ang kita roon. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang ina. Piliin mo kung saan ka magaling at masaya, at susunod ang pera. Tagumpay sa pag-aaral dahil sa payo ng kanyang ina, kumuha siya ng kursong Music Education Major in Voice sa UST Conservatory of Music. Naging miyembro rin siya ng sikat na choir na Coro Tomasino at nagtapos bilang cum laude. Mula siman hanggang teatro, 2011 hanggang 2014. Alam ni Pepe na mahirap ang buhay sa entertainment industry kaya una muna siyang nagtrabaho bilang music teacher sa loob ng 6 na buwan. Trabaho sa cruise ship, kalaunan, nagtrabaho siya sa isang international cruise ship bilang waiter habang kumakanta tuwing gabi para sa mga pasahero. Doon niya tuluyang na-realize na gusto niyang maging performer habang buhay. Pagpasok sa teatro, pagbalik niya sa Maynila, sumali siya sa Philippine Educational Theater Association, o PETA. Ang papel na, Tol-Its, nabago ang kanyang buhay nang makuha niya ang papel na Tol-Its sa musical na Rock of Ages. Dahil sa kanyang husay sa pagkanta, pag-arte, at comedy timing, mabilis siyang sumikat sa teatro. Pagsikat sa telebisyon at pelikula, 2014 hanggang 2023. Napansin ang talento ni Pepe ni Charo Santos Concho, kaya nabigyan siya ng oportunidad sa mainstream television. Pagpasok sa TV, lumabas siya sa teleseryeng Forevermore, noong 2014. Pinakasikat na papel, mas nakilala siya bilang Benny, ang loyal na kaibigan ni Cardo Dalisay sa FPJ Ang Probinsyano. Tagumpay sa pelikula, nakilala rin siya sa mga pelikulang komedya tulad ng Ang Pangarap Kong Hold Up, at naging leading man sa Philippine adaptation ng May Sassy Girl. Box office success, noong 2023, gumanap siya bilang Mang Jess sa blockbuster na Rewind na naging isa sa pinakamalaking pelikulang Pilipino sa takilya. Mental health crisis at paglayo sa showbiz, 2024 hanggang 2025. Sa kabila ng kanyang tagumpay, dumating ang punto na bumigay ang kanyang mental at emosyonal na kalagayan. Matinding burnout dahil sa sunod-sunod na trabaho, nakaranas siya ng panic attacks, insomnia, panginginig, at pananakit ng dibdib. Insidente sa EDSA, dumating sa punto na nagalit siya ng sobra sa kanyang handler habang nasa gitna ng traffic sa EDSA. Doon niya naisip na kailangan niyang huminto at magpagaling. Pagpapahinga, sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, nagdesisyon siyang mag-live sa showbiz ng 1 taon. Nagpunta siya sa New Zealand, Hong Kong, at Switzerland upang magpagamot at makipagtrabaho sa psychotherapists at holistic healers. Doon niya natutunang harapin ang kanyang trauma at emosyon. Pagbabalik, musika, at pamilya, 2025 kasalukuyan. Pagkatapos ng kanyang healing journey, bumalik si Pepe na may bagong pananaw sa buhay at mas malinaw na priorities. Your Face Sounds Familiar, sumali siya sa Season 4 ng Your Face Sounds Familiar, noong 2025.
Ngunit nang maramdaman niyang naaapektuhan muli ang kanyang mental health, kusa siyang umatras sa kompetisyon upang unahin ang kanyang kapayapaan. Musical rebirth, bumuo siya ng bandang Pepe Dagdag The Pillars, na pinagsasama ang rock, hip-hop, at makabuluhang storytelling. Pepe Shows. Noong Abril taong 2026, matagumpay niyang idinaos ang kanyang unang solo concert na Pepe Shows sa PETA Theater, kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga pinagdaanan at laban sa buhay. Buhay pamilya, masaya na siyang may sariling pamilya at proud na ama sa kanyang mga anak. Sinisikap niyang palakihin ang mga ito sa isang tahanang puno ng pagmamahal, pag-unawa, at bukas na komunikasyon upang hindi nila maranasang itago ang kanilang nararamdaman tulad ng ginawa niya noon. Nagustuhan niyo ba ang ating video mga kakwento? Huwag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!